Desidido ang kampo ni Marjorie Barreto na idemanda nila ang mga nagpapakalat ng umano'y photo scandal niya sa internet. Tukoy na raw nila kung sino ang mga nag-post ng larawan. May report si Lars Santiago. Halata sa mukha ni Marjorie Barreto ang lungkot nang dumating siya sa opisina ng kanyang abogadong si Lorna Kapunan. Hiningi ni Marjorie ang serbisyo ni Kapunan nang lumabas ang mga larawan niyang nakahubad sa internet. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ang abogado at kaagad hiningi ang tulong ng NBI para matunton kung sino ang mga vlogger na nag-post ng mga larawan. They're able to trace who the bloggers are. So we don't, if the question is who is the source, we don't know. We know who the bloggers are. In fact, based on information we gathered, sadly, the two of them are shooting it from out of the country. Madiin ang banta ni Kapunan sa mga nagpo-post ng hubad na larawan ni Marjorie sa internet na hindi sila mangingiming idemanda ang mga ito kung patuloy nilang ipopost ang larawan. Let it be a message to all you bloggers. We know who you are. The NBI will get you. We don't want you to spend $500,000 and 7 years in prison. So, tanggalin nyo na yan bago kayo mahuli. Hindi naman nagpaunlak ng interview si Marjorie. Bahala na raw magsalita ang kanyang abogado para sa kanya. May pinaghihinalaan na rin ang kampo ni Marjorie kung sino ang source ng mga lumabas na nude pictures. Sobrang apektado raw ang actress-politician. She's very concerned that her daughters, her kids are of discernible age. They too have iPads, they too have blogs, they too have, and that is what she's most concerned about, is the effect on her family and her privacy. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Nakaharap na ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika ang dalawang Pinay na nailigtas mula sa human trafficking. Ayon kay Ambassador Jose Cuisia Jr., masaya ang dalawang Pilipina nang makita ang mga opisyal na may dalang mga personal na gamit para sa kanila. Handa naman ng Embahada na bigyan ng mga abogado ang dalawang Pilipina sakaling gusto nilang idemanda ang kanilang amo. Ayaw kilalanin ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika kung sino ang diplomat na ito. Pero ayon sa US State Department, galing daw siya sa Saudi Arabia. We have assured the two Filipinas that the Philippine Embassy in Washington, D.C. is prepared to extend assistance to them, particularly legal assistance should they require it. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Bukod sa pagpunta sa mga beach at ang summer classes, ang summer vacation ay panahon din ng pagpapatuli ng mga kabataang lalaki. Kaya bago pa man daw pumunta sa mga pamilihan para sa mga gamit sa eskwela, inuna munang dinagsa ng mga magulang at kanilang mga anak ang ating Operation Tuli sa iba't ibang lungsod sa Luzon, Visayas at Mindanao. Panoorin po ninyo. Dribble dito, dribble doon, maya-maya pa, shoot! Ang mga kabataan dito sa Barangay Mahogany sa lungsod ng Butuan, hindi raw magpapahuli pagdating sa pasikatan sa pagbabasketball. Gusto ko po maglalaro ng basketball para magsikat sa ibang bansa. At dahil lamang ang matangkad sa larong basketball, agarang pagtangkad din ang kanilang hinahangad. Butuloy pa ako bukas para tumangkad. Maaga pang pumila sina Reynald at George Louie dito sa ating Operation Tuli sa lungsod ng Butuan. Napuno man ng luha ang karamihan, pero matapos lamang ang ilang minuto, nakangiti na silang umi-ika-ika. Suot ang kanilang malalaking t-shirt. Ang sabi naman ng mga doktor, walang kinalaman ng pagpapatuli sa pagtangkad. Tumatapat din yan doon sa growth spurt ng ng puberty. Tumatapat yun sa circumcision, kaya ang akala nila after circumcision, tumatangkad. Ang ibang nagsadya, magkakapatid pa, tulad na lamang ng mga anak ni Gloria. Napagalaman din naming 300 piso pala kada bata ang pagpapatuli dito. Kaya ang matitipid na pera ni Gloria? Yung 300 nga, ibayad Yung na.
100 na dapat bayad namin sa pagpapatuli, ibibili na lang namin ng gamit sa eskwela. Bukod sa lungsod ng Butuan, nagsagawa rin tayo ng Operation Tuli dito sa Maynila. At sa lungsod ng Cebu, Maraming salamat po sa GMA. mahigit 1,000 kabataan po ang nabinyagan ng ating Operation Tuli. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng partners at sponsors na naging bahagi ng ating matagumpay na project. Baka po nais ninyong maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o maglagon sa www.kapusofoundation.com. Nagpatutsada kay DILG Secretary Marroa si Vice Presidente George Marbinay at yan ay habang ikinakampanya ng Vice Presidente ang United Nationalist Alliance o UNA sa lalawigan ng Capiz. Wala pang pahayag si Secretary Rojas tungkol dito, pero ayon sa Partido Liberal, malabo ang pag-asa ng UNA sa baluarte ng Sekretaryo ng DILG. Nakatutok si Cara David. Ilang beses nagpasaring si Vice President Jejo Marbinay kay DILG Secretary Mar Rojas sa pangangampanya nito kanina sa probinsya ng Capiz kasama ang ilang senatorial bets ng UNA. Sa Rojas City, dumaan pa ang motorcade sa tapat ng bahay ni Secretary Rojas. Hometown ng dating katunggali ni Binay sa eleksyon ng Capiz. Kaya nang tanungin ko si Binay kung ano ang pakiramdam niya na mangampanya sa baluarte ni Rojas. Baluarte niyo ba ito? Hindi ba niya ito baluarte? Mukhang hindi ko yata nararamdaman. We are very confident. Meron naman akong pinalalunan dito. Meron kayo. Kumpiyansa si Binay na hindi solid ang Capiz sa Team Pinoy. Marami rin daw silang supporters dito. Ayon pa kay Binay, noong nakaraang eleksyon, nanalo daw siya sa 2 bayan sa Capiz. Nang ipakilala ang mga kandidato ng una sa Capiz, nagbiro ang pangalawang pangulo nang tawagin sa entablado ang kandidato mula sa bayan ng President Rojas. Sabi ko, sayang na pangalan. Bakit mo sayang ang pangalan? Kasi namatay na kagad si President Rojas. Sinikap ng GMA News na makuha ang pahayag ni Secretary Rojas pero wala pa siyang ibinibigay na pahayag sa ngayon. Sa isang text message, sinabi naman ni Liberal Party spokesman Miro Kimbo na baka mahirapan ang una na makuha ang boto ng Panay at Iloilo Region. Namamayagpag daw doon ang Team Pinoy at sinusuportahan din daw sila ng mga incumbent na opisyal doon. Pero hindi lang si Rojas ang pinasaringan ni Binay, kundi pati rin ang manok ng Liberal Party sa Rojas City na si incumbent Mayor Angel Alan Celino. Ani Binay, binastos daw sila ng Mayor ng Rojas City. Pinagbawal niya yung paglalagay ng mga welcome konko. Tapos tinanggal na yung mga nakakabit. Kakain sana ako sa palengke. Tinakot niya. Ayaw payagan na kami kumain doon. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ni Mayor Celino pero hindi siya mahagilap sa Rojas City sa ngayon. Samantala, ikinatuwa naman ng unang napabalitang endorsement daw ng Iglesia ni Cristo sa 5 kandidato nila. Yan ay bagamat hindi tinukoy kung sino ang naturang 5. Malaking tulong daw ito sa kanila. Kasama ni Binay sa kampanya ang una senatorial balls ang kanyang anak na si Nancy, dating Senador Ernesto Maceda, Representative Mitos Magsaysay at Tingting Kuwangko. Pagkatapos sa Capiz, dumiretso ang grupo sa Aklan. Mula rito sa Capiz, Cara David, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy pa rin naman ang kampanya ng iba pang kandidato sa pagka-senador. Ang Team Pinoy, walang nakaschedule na campaign sortie ngayong araw maliban kay dating Senador June Magsaysay na nakipagkita sa leader ng El Shaddai na si Brother Mike Velarde. Sa Democratic Party of the Philippines, sina Greco Belica at Christian Señeres lang ang nangampanya. Ang independent candidate naman si Ricardo Penzon nanuyo ng mga botante sa Aklan. Hindi naman nangampanya ang iba pang mga kandidato. Susunod! Mga cute na mga mascot na yan nagkarera sa Inglaterra, United Kingdom. Julie Ann San Jose may patikim sa mga mapapanood at mapapakinggan sa kauna-una niyang major concert. Abangan ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras. Isang kakaibang karera ang ginawa sa United Kingdom o Inglaterra. Mga mascot kasi ang nagtagisan. Yan ang tao ng British Mascot Grand National kung saan nagpabilisan sa pagtakbo ang 27 mascot.
Mula sila sa iba't ibang mga sports team at mga kumpanya. Ang mga mascot ay kanya-kanyang estilo. Pero ang iba hindi nakatagal at kaagad na nadapa. Ang nagwagi ay ang mascot na yan na si Barry Barat. Isinagawa ang karera para makakalap ng pondo para sa Princess Alice Hospital. Up next, Julian San Jose all out sa pagre-rehearse para sa kanyang first major concert. Not sa pagpagtutok dito sa 24 oras. Nag-meeting de avance ang makabayan na partido sa Plaza Miranda sa Quiapo, Lungsod ng Manila. Pinangunahan ng nag-iisang kandidato nila sa pagkasenador, si Congressman Teddy Casino. Nangibabaw ang kulay asul sa meeting na avance na yan, dinaluhan ng mga taga-suporta at mga nominado ng iba't ibang grupong party list na tumatakbo sa ilalim ng makabayan. Nanawagan si Casino sa mga botante na piliin ng mga kandidatong idinidikta ng kanilang konsyensya. Chika Minute! Todo ensayo na si Julian San Jose para sa kanyang first major concert this Saturday. Pressured pero masaya ang young singer dahil sold out na ang kanyang concert. Makichika kay Aubrey Carambel. Rehearsals pa lang nagpatikim na si Julian San Jose ng mga aabangan sa kanyang first major concert na It's My Time sa Music Museum. Hindi nagpahuli si Julie sa bilis ng bibig habang kaduet ang rapper na si Abra na guest niya sa concert. Kasi nag-enjoy ako ng performance namin sa Party Pilipinas eh. Parang on the spot yon. What more pa kaya pag-rehearse na. So ako excited ako sa performance na yan. At syempre, natutuwa ako para sa kanya dahil sa concert nga niya. At ako gusto ko lang sumuporta sa mga talentadong Pilipino. Bukod kay Abra, guest din niya si Francesca Far. At syempre, hindi maaaring mawala ang ka-love team na si Elmo Magalona. Busy week na ito para kay Julian na halo-halo ang emosyong nararamdaman habang kapalapit na ang concert sa Sabado. Every time na nag-rehearse ako, band rehearsals, dance rehearsals, fitting na. Tapos, alam mo yan, parang sobrang parang hindi naman sa nakaka-pressure, pero yun, medyo, syempre nandun na rin yun and medyo kinakabahan. Pero at the same time, excited ka rin. Ngayon pa lang, sold out na ang tickets. Kaya very happy si Julian sa suporta ng fans. Sinisigurado niyang sulit ang ibinayad ng mga pupunta sa concert. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's it for Chika Minute this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 6 na araw na lamang. Election 2030 na. Mula sa tahanan ng katotohanan, dapat tama. Ako po si Mel Tiangco. Tandaan po, mga kapuso, bawal pong tumanggap ng inumin, pagkain, libreng pasakay at kahit anong pamang mahalagang bagay sa bisperas sa darating na araw ng linggo at sa Lunes, mismong araw ng eleksyon 2013. Dahil ngayong eleksyon 2013, dapat tama. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo na sa gawa.